Kaya ka magliliwanag. We maintain such light upon the instruction of God in our life. Meron ba? Ay, teka muna. Every man therefore that hath heard. Kaya napakalaga ng preaching, ha? Kaya napakalaga nung tinatawag ng iba na patama. Kasi every time na tumatama, may itinatama para tayo maitama. Tama ba? Kaya kailangan marinig. At paano maririnig kung hindi ipapangaral? Kaya yung tinatawag niyong patama, tama lang. Bakit? Kasi doon tayo matuturuan. Yun. Kasi pagkatapos natin marinig, tayo ay matututo. And I've learned of the Father, kung kaya nga tayo ay lalapit. Patuloy na lalapit. Ay. Ba't ganun ano? May mga nagsasabi, Kristiyano na tigas ng ulo. Ba't ko sinabi yun? Di na natuto. Kasi kung anak ka ng Diyos, matututo ka. At habang natututo ka, magliliwanag ka. You will be different from the world. You will be different for the Lord. Another one. 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. 1 Thessalonians 4, verse 8. Ito. Yung tinatamaan na ang palagi reklamo, yan na naman si pastor, patama na naman, ako na naman yan, aray! Kaya yung iba na ganun yung attitude, darating sa church, may dalang spiritual shield. Ba't siya spiritual? Kasi invisible siya, and yet shield siya. Bakit? Tuwing may preaching na may patama si pastor, sasanggay niya. Para wag siya tamaan. Alam mo, simple advice. Kung magdadala ka rin lang ng shield, huwag ka na magsimba. Kasi, nonsense. Kung nagsimba ka, para sa mga pagsisimba, paglilingkod sa Lord, para maturuan ng Lord. Yan. Thought of God. Pansinin nyo, he therefore that despiseth not man. Yung tumatanggi, yung binabaliwala, yung turo, pangangaral, hindi naman taong tinanggihan mo eh. Sino? Hello? Akala ko si pastor, kasi si pastor yung nagsalita. Kanino bang salita yung sinalita ni pastor? Kaya yung hindi niyo pagtanggap sa preaching ko, hindi naman ako tinanggihan mo eh. Kaya balang araw, pagka nag-judge, kaharap tayo sa judgment, bubuksan ng Lord yung books. Dalawa yung uri ng book na bubuksan eh. Yung books, plural, at saka yung book of life, singular. Yung book of life, nandun lahat yung pangalan ng mga papasok ng langit. Siguruduhin mo nandun ka. Yung books na plural, I do believe, books of the Bible yun. Ba't siya bubuksan? Bubuksan siya doon sa mga verses na napakinggan mo, na nakonvict ka, and yet binaliwala mo. Ba't kailangan gawin yun? Para maipakita sa'yo, you are guilty beyond reasonable doubt.
na nung narinig mo na na-convict ka, na imbis na magbago ka, binaliwala mo, at nag-comment ka pa, nagalit ka pa, pinapaalala lang sa'yo. Yan yung dahilan kung ba't ka pupuntang impyerno. Ganon kadelikado ang pambabasto sa Diyos. Ganon kadelikado yung i-despise ang Word of God. Kaya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Why? For this is the whole duty of man. Ganon kahalaga yung pagtalima at pagsunod sa Diyos. Kaya yun yung itinuturo sa atin ng Diyos, na bilang anak ng Diyos, gusto mo makasama ako magpakailanman, ang sabi ng Lord, you obey my word. Hindi tayo sumusunod para maging anak ng Diyos. Hindi. Ngunit, subalit, datapwat, kung anak ka ng Diyos, walang dahilan para hindi ka sumunod. Bakit? Kasi hanggang sa mga oras na ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Hello? Kaya wala. Kaya ba natin? Pwede ba tayo magpanggap? Pwede. At doon tayo pinag-iingat. Huwag mo lokohin sarili mo into thinking Kristiyano ka, pero alam mo, hindi. Why? Kasi he that despises that man. But God, who has given us of His Holy Spirit. Bakit binanggit yung Holy Spirit yan? Kasi kung meron dahilan na matitiyak natin na hindi tayo nagpapanggap, it's the Holy Spirit na nagko-convict. Kaya ka nasasaktan every time may preaching. Ang tawag ko doon, conviction. Ngayon, kung patuloy mong i-despise, and that's the word, ano ba sa Tagalog yung despise? Hindi. Sino mang ayaw sumunod? Sa akin, sumuway, baliwalain, hindi pahalagahan. Yun yung despise. Hindi naman sinasabing, sambahin mo yun, naririnig mo. Hindi naman. Ang sabi lang doon, sundin mo. Pakinggan mo, magpasakop ka. Kasi yung hindi magpapasakop, wala dyan ina, pero buksan natin 2 Thessalonians chapter 1. Second Thessalonians 1. Verse 7. Second Thessalonians 1, verse 7. And to you who are troubled, rest with us. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Kaya nahirapan ka sa sitwasyon ngayon sa mundo? Chill lang. Why? Kasi babalik na Lord. At pag bumalik ang Lord, kasama niyang babalik yung mga anghel. Bakit? Verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Underline the word vengeance. Maghihiganti ang Lord. Ayun, you read it right. Yun ang babaliwala sa Lord, hindi mo binibigyang halaga yung salita niya, binabastos mo siya, may araw ka rin. Yun yung sinasabi ng verse. Why? Kasi babalikan ka ng Lord. Alam mo, gusto ko nga, kilabutan tayo rito eh. Pero kung hindi pa kayo kinikilabutan, baka kulang pa. Kasi hindi mo pwedeng bastusin ang Lord na pababayaan ka niya. Kasi babalikan ka niya. Taking vengeance on them that know not God. O yun naman pala eh, yung hindi nakakakilala sa Lord. Hindi yan nakakakilala. Yan yung hindi kumikilala.
Alam mong Diyos siya, alam mong Panginoon siya, and yet hindi mo siya trinatong ganon. Pues, babalikan ka niya. And the word is vengeance. Kaya yung vengeance is mine, saith the Lord. I will repay. Particular sinabi niya yon doon sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Hello? Verse 8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, kasunod, and that obey not the gospel of our Lord Jesus. Kaya may bubuksang books. Kasi papatunayan doon, ano yung narinig mo na hindi mo pinaniwalaan? Ano yung narinig mo na hindi mo sinunod? Ano yung mga narinig mo na nakonvict ka, and yet wala kang ginawa? Next verse. Verse 9. Ano mangyayari? The Lord will take vengeance. Ano pa? Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So the word vengeance and the word punish. May kaparasan ba ang hindi pagsunod? Kaya yung mga anak na dinidisiplina ng mga magulang, yung mga magkakapatid, ito, dialogue. Pag may nagawang kasalanan yung isa, ano sabi ng isang kapatid? Lagot ka. Susumbong kita. Alam mo, ito pagkakaiba. Sa Diyos, di mo kailangan sumbong. Alam niya. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Kaya huwag tayo magganunan. Hayaan natin sa preaching, may daliring gumaganon. Ngayon, kung sa feeling mo, ikaw yung itinuturo, hindi kasalanan ni pastor yun. Sisihin mo yung Holy Spirit na nagkukonvict sa'yo. Kasi yun yung dahilan eh. Ang Holy Spirit ang nagkukonvict. Kaya huwag mong baliwalain kasi hindi salita ng tao yan, salita ng Diyos yan. Pag binastos mo yan, mananagot ka dyan. May vengeance, may punishment. Ngayon ko lang na intindihan niya, Pastor. O pues, naintindihan mo na, hindi ka na-exempted. Kasi to him that knoweth to do good, then do it not. To him it is sin. Balik tayo ng balik sa mga talatang ito. Bakit kaya? Kasi we preach Christ. Christ is our righteousness. Once we take our relationship with Christ seriously, we will make a difference in our life. Hindi mo pwede matutunan si Kristo na wala kang natutunan sa Kanya. Hindi pwede kasi you will be taught of God. Nabasa ko ba yung verse sa 1 Thessalonians 4? Nabasa ko yung verse 9 and 10. Ayun. But as touching brotherly love, you need not that I write unto you. For you yourselves are taught of God to love one another. And that's the reason kung bakit we share, in this fellowship, we share the same love. Yun yung nabubuong damdamin natin sa mga kapatiran. The relationship we share is a spiritual one. Paano natin natutunan yun? How is that possible?
kung Kristiyano ka, you have been taught by God. Ay, ang linaw. Kaya kung nare-review ka, napagsasabihan ka, na itutuwid ka, huwag mo masamain. Huwag mo sabihin, buhay ko to, huwag niyong pakialaman. Hello? Kasi maging yung responsibility na yun ay turo ng Diyos. Naalala niyo yung hugasan ng paa? Yun. Ayaw ni Pedro, sabi ng Lord, sige, bahala ka. Pag di kita hinugasan, wala kang bahagi sa akin. Ano yung bahagi pinag-uusapan doon? Relationship. Kaya nung nag-OA si Pedro, sabi niya, ay, wag lang pa. Isama mo na, pati katawan at pati ulo. Buong katawan na. Sabi ni Kristo, kung nahugasan ka na, hindi mo na kailangan hugasan ulit. Bakit paa lang? Kasi yun yung nadudumihan tuwing naglalakad. Hello? Kaya yung maghugasan ng paa, yan yung paalalahanan. Kaya kung ikaw na pagsasabihan, huwag ka naman magtampo. Ako, may mapagsabihan ako, nagtampo sa akin, I don't care. I don't care. All I care about is your soul. Masaktan ka, yung damdamin mo kasi napahiya ka, hindi naman sinasadya yung napahiya ka kasi hindi ko naman sinadyang hiyain ka. Mabuti nga yun, nahiya ka at least may hiya ka pa. Kasi darating ang panahon, ang tao wala nang hiya. Garapan na nga eh. Hello? So sana, yung ako, siguro dahil sa tanda ko na sa ministry, kaya ako na nagagamit yung term na I don't care. Sadya ko nang ginagawang parang defense mechanism ko na yun para wag akong ma-frustrate. I'm just doing my job and yet some people are seeing it malicious. Kuha niya? Kaya hindi ko sasabihin sorry. Hindi. Kasi what is there to be sorry about? Wala naman akong ginawang mali. Sinabi ko lang yung totoo. At kung napahiya kayo at nasaktan kayo, that's consequence sa ginawa mo. Simple lang naman ang hinihingi response sa atin ng Lord. Sumunod. Yun minsan ang problema pag ayaw mo sumunod. Kasi maghanap ka ng dahilan para maisisi yung di mo magsimba. Kaya kontrabida si pastor. Ba't ganun? Kontrabida ako sa ilan, inspirasyon ako sa marami. Doon ako sa marami. At least, inspirasyon pa rin ako. So, bakit tayo napunta rito? Kasi nga, yung despise. Nangyayari ba yun? Yes. Yung despise. And unless seryosohin natin yun, hindi natin itatama yun. So, instructional. Bakit siya instructional? Kasi, kung ang Lord na mismo nagtuturo sa atin, tinuturuan niya tayo para magawa natin yung dapat, magawa natin yung tama, magawa natin yung kalooban niya, magawa natin yung nakakasiya sa Kanya, malibang magawa natin yung pinagagawa niya, walang saysay ang buhay na ito. Yung nabubuhay ka sa sarili mo? O sige, magawa mo lahat ng gusto mong gawin. Ano na-accomplish mo? Una, masaya naman ako, Pastor. Oo, masaya ka nga. Masaya ka ngayon. Kumusta naman? Kasi ang buhay natin, hindi lang ngayon. Masaya ka ngayon. O pagkatapos, ano na? Sige nyo.
1 John chapter 2, 17. 1 John chapter 2. Kaya we are being taught by God. Kaya kung tinuturuan tayo, matuto naman tayo. Hello? Siguro, ibang preaching yun. Paano natin maalamang natututo tayo? Ibang preaching yun. Kasi medyo marami akong gusto talakayin doon. Paano natin masasabi na natututo tayo? Kasi, kung hindi natin makikita yung palatandaan ng pagkatuto, ang lilitaw yung palatandaan na hindi tayo natututo. Ano yung isang example ng buhay na hindi natututo? Ganun pa rin buhay mo. Walang pagkakaiba. Umasensyo na lahat, ikaw na lang kulelat. When I say umasenso, I'm not talking about material. No, I'm talking about quality spiritual life. So, nagawa mo yung gusto mong gawin. Siguro, simulan natin sa verse 15 ina. Kasi maraming dapat itama sa buhay natin. Tama? Maraming dapat ayusin sa buhay natin. Ano yung mga dapat ayusin? Yung kamunduhan. Yung. Kaya sabi, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Serious yan. Kung ang mundong iniibig mo, wala sa iyong pag-ibig ng Diyos. Serious yan. Hindi pa pwedeng may relasyon ka sa Diyos na ang buhay mo nasa mundo. Ang puso mo nasa mundo. Ang nagpapaligaya sa iyo, ang mundo. Kaya lahat ng ginagawa mo, makamundo. Anong tawag sa iyo? Anak ng demonyo. First John chapter 3 verse 10. Mamaya na yun. Yan muna. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Naintindihan? Malinaw? Kasi kung di malinaw, lilinawin pa natin. Ang sakit niyan. Kung di ka nagmamahal sa Diyos at ang kalaban ng Diyos ang minamahal mo, hindi ka sa Diyos. Huwag ka na magpanggap. Yun yung sinasabi ng talata. Bakit? Verse 16. For all that is in the world, yan, marirealize na natin, tama, sakto lahat eh. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kung yan yung umiiral sa buhay natin, at yan yung nangunguna sa atin, hindi nakapagtataka ang buhay natin, makamundo. Why? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Lahat ng kasalanang maiisip mo, papasok dyan sa isa dyan sa tatlo. Lahat ng kasalanan. Maging yung kasalanan ginagawa mo ngayon, pasok dyan. At kung hindi mo bibitawan yan, ang sabi, it is not of the Father, but is of the world. Walang kinalaman ng Ama dyan. Verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof. Kasama yung mga kasalanang kinagigiliwan natin. Kasalanan na ayaw mong bitawan. Kasalanan ayaw mong iwanan. Kung mananatili ka dyan at hindi mo pagsisisihan, lilipas ang mundo, kasama lahat yan. Sino lang mananatili na papasok sa buhay na walang hanggan? Sino? Yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Harinawa, hindi lang yung ulo natin tumatango. Harinawa, pati kaluluwa at puso natin, nagsasabi sa Lord, Lord, sakupin mo ang buhay ko. Kasi malibang baguhin mo ang buhay mo sa biyaya ng Panginoon, kasama tayong mapapahamak sa mundo.
Sino lang ang may buhay na walang hanggan? Yung mga sumusunod. Kaya, here the conclusion of the whole matter. Fear God. Keep His commandments. Why? For that is the only duty of man. Yun yung ibig sabihin ng whole duty of man. Doon yung kabuuan. Yun yung pinakapusod. Yun yung pinakapuso ng layunin natin sa buhay. Kaya kung wala kang ibang pinaliligaya sa buhay mo, kundi sarili mo, lovers of their own selves. Kaya perilous times. Mahalaga ba ito? But he that doeth the will of God abideth forever. How do you know, Pastor? How do we know if we're changing? How do we know if we're being transformed? Sa susunod. Kasi transformation, you know how it will start? Kung ma-realize mo, meron kang dapat pagsisihan ngayon, itong oras na ito, yuyuko ka at sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako. Baguhin mo ako. Tanggalin mo ito. At sa biyaya mo, sa kapangyarihan ng iyong banal na spirito, magpapasya ako ngayong umaga na iiwanan ang kasalanan ito. At mula ngayon, ako'y magbabago. Kasi malibang maging ganun yung pasya natin, hindi mo iiwanan ang kasalanan. Among whom you shine as lights. So we will be reflecting God's glory, God's grace, and God's goodness. Intentionally, inspirationally, instructionally. At this morning, you have just received the instructions from God's Word. Kung gaano kahalaga ang pagbabago. Hindi mo pa pwedeng habang panahon binabaliwala ang naririnig mo. Hindi pwede. Be ye doers of the word and not hearers only. Deceiving your own self. Hanggang kailan mo lulukuhin, lilinlangin ang sarili mo. Salamat, Panginoon, sa aming napakinggan ngayong umaga. Mga salita niyo, Panginoon, na nagdudulot ng kaliwanagan sa aming puso, sa aming kaisipan. And it is being reflected, Lord, in our life, sa aming buhay. Salamat sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Kinausap niyo kami, binagabag niyo kami, tinuruan niyo kami, pinaliwanagan niyo kami. Sa layuning kami, Panginoon, ay magpapasakop at susunod sa inyong kalooban. Salamat sa bawat isang nakapakinig, dito man, physically, or dun sa mga nakikinig online. Mapasamin nawa, Panginoon, ng inyong biyaya na lahat ng aming napakinggan ay maging totoo at tunay sa aming buhay. Upang sa buhay nito, Panginoon, ikaw ang mabigyang kasiyahan, ikaw ang mabigyang kaluwalhatian sa mga nalalabing araw namin sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pangunguna, sa inyong pagkilos at paggawa, lalong-lalo na, Panginoon, sa inyong naging tagapagsalita. Gabayin niyo, Panginoon, patuloy kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay na ang inyong salitang aming napakinggan, tunay, Panginoon, magkaroon ng bunga sa aming buhay. Salamat po, pinupuri ka namin. Ang lahat na ito aming samod dalangin sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.